Radyo Bumbo, kasamang Mariano sa Radyo Bumbo Dagupan at sa ating mga tagapakinig sa inyong napakalakas na radyo dyan sa buong Dagupan. So magandang araw sa ating lahat na tagapakinig at taga-subaybay. Okay po, Sir Roberto, maraming salamat po muli. Bago po tayo tumungo sa usapin po ng SONA, siguro makamusta rin po muna natin yung sitwasyon po natin sa mga mangingisda po dahil ito po sa mga epekto naman po ng naranasan nating bagyo, sir. Yes, sa ngayon ay nakikiisa tayo ngayon sa mga kasamahan nating mga mangingisda kasama yung mga magsasaka na napiktuhan ng bagyo itong nakaraang mga bagyo at sa sunod pang mga darating na bagyo at sa ngayon ang ginagawa natin ay nakikipag-ugnayan tayo sa ating mga partners at mga kasamahang mangingisda at magsasaka at kumagitan ng tulong ng ating mga kababayan na kumakalap tayo ng mga donation. So kahit papaano na paabot natin yung ating konting tulong at least makaraos man lang sa kanilang naranasang problema sa pagkain, sa kanilang mga tirahan o sa kalagayan nila ngayon sa ating mga kapatid na mga magsasaka lalo na sa ating mangingisda. Sana ingat po kayong lahat at patuloy po natin babantayan yung ating darating na mga panahon. Okay po, Sir Roberto, dahil bukas na July 28, isasagawa naman po ika-4 na SONA State of the Nation Address na ating pong Pangulo. Siguro sa party po natin, sa mga mangingisda po, ano naman po yung inaasahan natin na magiging laman or ulat po ng SONA ng ating Pangulo? Yun nga, maraming salamat kasamang Mariano at nabanggit nyo yan. Kasi taon-taon naman tuwing may State of the Nation Address yung ating Pangulo, kami sa sektor na ating mga mangingisda, ay inaasahan talaga natin yung mga mainit na isyu na sana ay mabanggit at mabigyan niya ng katugunan during sa pagde-deliver niya or sa kanyang pagbibigay ng ulat sa ating mga kababayan, ano na yung mga nagawa niya at ano pang mga pwedeng gawin niya. At siyempre kami mangingisda, inaasahan namin na marinig ano ba ngayon ang kanyang tugon doon sa problema namin. Number 1 dyan, itong decision ng First Division na sa panghimasok ng mga commercial fishing vessels dito sa aming municipal waters o sa 15 kilometers na yung decision ng the First Division in accordance to the unconstitutional yung ating municipal waters or fisheries code sa municipal waters yon ang una. Pangalawa, ang inaasahan natin marinig ay yung ano na ba ang mga policy at programa ng ating Pangulo para makaangat naman at makaagapay, makaahon yung ating mga mangisda sa matinding kahirapan sa ngayon kasi ayon sa ulat, isa kami sa mga mahirap na mga sektor ng ating bansa, itong mga artisanong mangisda or maliliit na mangisda sa ating bansa. Ilan lang yan sa gusto nating marinig sa ating State of the Nation Address. Siyempre kasama dyan, bilang ako si Roberto Cado de Balyon, bilang isang environmentalist, maliban na nakikipag-talakayan tayo para sa pakanan ng ating mga magsasaka, mangisda at katutubo kasama ang kalikasan. Isa yan sa marinig natin ano ba ang programa at mga batas na dapat isulong ng ating Pangulo para mas maprotektahan ang kalagayan ng ating kalikasan. Siyempre, mga mahirap nating sektor. Okay po. So Roberto, kung kayo po ang tatanungin, ilang grado po ang ibibigay po natin kay Pangulo po natin, sir? Sa ngayon, hindi pa natin narinig yung kanyang State of the Nation Address. So, hindi naman bagsak. Pero hindi naman masasabi natin na para sa aming mga mangisda, pasado ang performance ng ating Pangulo kasi depende yan sa naranasan namin o na-experience nating mga programa na sinusulong ng ating gobyerno sa kanyang ahensya ng gobyerno. Sabihin na lang natin na 7, hindi naman siya bagsak pero hindi naman mas mataas. So, tamang-tama lang na may ginagawa naman pero hindi pa ganun, hindi pa kami satisfied. Kaya gusto pa naming marinig at maranasan na talagang may ginagawa yung ating kasalukuyang administrasyon para sa amin. Okay po. So Roberto, dun po sa mga nagdaang SONA po, na ating Pangulo, may mga nabanggit po ba siya na pangtulong sa party po na ating mga mangisda? Sa tingin po ba natin na nasolusyonan po ba ng ating Pangulo dito po sa kanyang administrasyon or mas lalo pa nga nagkaroon ng problema ito pong mga mangingisda po natin or pagdating po sektor ng pangisdaan po, sir?
ang tama kayo kasama o ka Bumbo Mariano. Ang sektor kasi ng pangisdaan ay hindi lang itong kaming yung mga artisano mangisda or mga capture fisheries, no. Marami kasi yung sektor ng ating pangisdaan, may tinatawag tayong mga commercial sector, no, itong yung mga commercial fishing, yung malalaking kumpanya, no, or corporation, isa yan. Siyempre kami pangalawa yung capture fisheries, no, yung municipal fisherfolk. Pangatlo diyan yung ating aquaculture sector, at kasama na diyan din yung ating post-harvest sector. Kasama yung post-harvest and marketing at iba pang yung mga processors natin at industry, no. Sa ngayon may mga ginagawa naman na na pagsusulong yung ating gobyerno, pero masasabi natin na hindi pa masyadong ramdam kasi nagsisimula pa lang. Tulad dito nangyari sa amin nung isang araw ay groundbreaking kami ng 1.2 billion na integrated support for our fishery sector, sa capture fisheries, aquaculture and industry development for fisheries development sa ating bansa, no. Kaya hinihintay pa natin yan sa ngayon. Although may mga programa at batas naman, pero sa ngayon hindi pa natin maramdaman gaano ito ka-epektibo at gaano ito makatulong sa ating sektor na mga mangisda. Hintayin pa natin yan, kaya itong sunan niya dito natin mapakinggan at kung ano yung kanyang isasaad dito at ipapangako. So sisingil lang natin after. Iyon ang ating inaantabayanan kasamang Marian. Okay po. Sir Roberto, sa ating pong samahan, meron po ba tayong may sasagang aktibidad para po maiparinig po natin ano yung panawagan o yung gusto po nating maiparating kaya sa ating pong Pangulo ngayon pong SONA? Yes, gaya ng tanong mo kanina, gusto po nating maiparating at matagal na itong aming mensahe at panawagan sa ating administration, no? Lalong-lalo na sa ating Pangulong Marcos Jr. na sana magtalaga siya ng mga tao sa kanyang mga gabinete na may puso at gagampanan yung pagka-Pilipino, na yung ating mga batas, programa na yung walang pinapanigan, mahirap ka man o mayaman, basta ikakakabuti ng bansa, lalong-lalo na sa aming mga mangingisda. Sana ay pumili ng mga tauhan niya dyan na ilagay sa mga departamento para sikasuhin yung kalagayan ng ating mga mahirap na sektor, hindi yung kalagayan mas lalong yung mga mayayaman. Kaya gusto nating marinig yan, ano ba talaga ang mga concrete batas o programa na kanyang isusulong pa para masasabi natin na itong ating mga mahirap na sektor, lalong-lalo na kami mangingisda, ay mapansin naman mabagyan ng kalutasan yung aming dinaranas ngayon na gutom, kahirapan at kawalang hustisya sa mga batas at mga programa na nangyayari sa ating bansa. Iyon ang gusto po naming marinig, ang gustong pakinggan ng aming Pangulo at yun po ang aming panawagan sa kanya. Okay po. Okay, Sir Roberto, panghuli na lamang po, baka may makaragdagan pa po kayong mensahe. Go ahead po. Yes, patuloy yung ating pagbibigay ng pangungusap at pakiusap sa ating mga kasamang mga mamayang Pilipino, hindi lang sa aming mga sektor na mangingisda. Talagang magising tayo sa lahat ng oras kasi ang nangyayari ngayon sa ating bansa, medyo divided tayo ngayon. Yung ibig sabihin, may pumapabor ngayon sa mga, alam nyo na ang nangyayari ngayon, una itong impeachment issues na ito at pangalawa, yung may mga samut-sari pang mga parang batang isip na mga ginagawa ng ating opisyal ng gobyerno, nakakahiya na tayo, no? Yes po. So alam nyo na, ibig kong sabihin. Pero dapat tayo mga mamayan, magising tayo at manawagan na yung tamang reforma na pagpapalakas ng ekonomiya ng ating bansa para hindi tayo kahiya-hiya sa ibang mga karatig bansa natin na binubuli na nga tayo at may climate change pa ngayon, karami-raming bagyo at baha na dumarating sa ating bansa. Kung ano-ano pang inaasikaso ng ating administration, kung ano-ano ng ating mga opisyal ng ating bansa, kung ano-ano pang mga isip bata, mga kilos bata, mga nako. Kaya tayong mamayan palagi tayong magising at manawagan at sana magkakaisa tayo at kung saan ang tama at ang ating isusong panawagan sa mga panahon na ito. Yan po ang ating panawagan at palaging mahinahon at sumunod sa batas sa lahat ng oras.
Okay po. Okay, Sir Roberto, maraming salamat po muli sa oras na ibinigay niyo at sa pagbabahagi rin po ng inyong mga panawagan or opinion po kaugnay naman po sa magaganap na SONA ng ating Pangulo bukas po. Ingat po kayo, sir. Salamat din po sa ating lahat. Maraming salamat sa bigyan niyo ng oras sa akin. Kasamang Marian, Bumbo, Radyo Dagupan. And always mabuhay kayo and peace be with you.